Bili kayo ng bola dito, BG45 sa Yayab Store. 2,300 lang. Bigyan kayo discount, ito na lang. May libre pang shot lock. Ikaw wag ka may slow mo. Ang dulas. May kanal. Slow mo. Hi, what's up? Welcome back guys. Welcome back riders sa aking channel. So nandito tayo ngayon sa Yayab's Bodega. Yan. So ngayon magre-review tayo ulit. May nagre-request kasi i-review ko daw yung BG 4500 na original at yung BG 4500 na OEM. So ano daw yung pinagkaiba? Paano daw malalaman kung OEM, kung fake yung BG 4500 o original yung BG 4500? Actually, maraming request. Nagre-request din na ng comparison ng Molten GG7X tsaka yung Molten BG 4500, parehas na original. At may nagre-request din ng comparison ng fake na BG 5000 at Molten GG7X at Molten BG 4500. So ang dami, pero isa-isahin muna natin yan guys. So pero bago ang lahat, nandito tayo ngayon guys. Oh. Yan. Nandito tayo sa Yayab Store. Yan, dyan kayo makakabili ng original na Molten BG 4500. So meron kaming Molten GG7X, nag-iisa na lang to. Medyo mataas na ang benta namin dyan. 16,000 na ang benta ko dyan. Baka next year pumalo na ng 25,000 yan. Kasi ano na lang to, for collection na lang to riders, mga guys, mga lodi. Ang binibenta ko ngayon na marami ngayon na mura is yung BG 4500 and itong Molten GF7X. So yung Molten GF7X medyo marami pa yan, kaya hindi pa ganun kamahal ang benta natin dyan, medyo mahal pa lang. So ayan, makikita ninyo meron tayong OEM dito, OEM na Molten BG 5000 tsaka Molten BG 4500. So, meron din tayong lumang Molten GG7X. So, yan, yung mga request na comparison ng Molten BG 4500 tsaka yung luma na GG7X. So, kung gusto niyo bumili ng original na Molten BG 4500, punta lang kayo dito. Ayan o, yung tindahan yan. Yayab Store, Yayab's Bodega, dito sa may ano yan, Marikina, Santa Teresita, Bernadette. So, murang-mura lang dito. Mas mura kami kumpara sa mall, syempre. Mas mura kami kumpara sa mga paborito nyong sporting house, syempre. So, pero parehas kaming original. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong magtaka, huwag kayong mag-alala kung bakit masyadong mura sa amin, kung original ba yung binibenta namin bola or hindi. Original po yan. Itong mga OEM natin for ano lang yan, for review. Dahil kung sa yung mga nakapanood sa inyo ng comparison natin ng Molten GG7X na OEM tsaka yung Molten GG7X na original. So marami nakapanood noon. Maraming salamat. Yung iba doon, yung mga ibang nakapanood doon umorder sa akin ng bola na GF7X, yung may mga masuswerte na naka-order ng GG7X. Pero ngayon karamihan ng in-order sa atin ngayon yung Molten BG 4500. Tsaka tong GF7X. So yun. Let's go guys. So okay riders, yung mga nasa malalayong lugar dyan pero gustong umorder sa akin ng bola, so pwede kayo umorder sa online store namin. Nasa description yung link, check nyo na lang dyan. So click nyo lang yan, then diretso na kayo doon sa shop namin. So pwede kayo mamili ng ibang bola doon. Meron tayo iba-ibang klaseng bola. Meron din tayo mga accessories, yung shot lock, meron din tayong pin, meron din tayo yung agility ball, kailangan yun. So shop lang kayo din. Yan, pwede rin kayo sa Facebook namin, sa Yayab Store o kaya sa Basketball Story. So, painintay nyo, bilhin na kayo. Bilhin nyo na lahat ng bola.
Okay, what's up guys? What's up riders? What's up mga Yayabs, Bodega followers dyan, mga customer namin. Anyway, ito yung in-order natin sa Shopee. Order tayo sa Shopee ng Molten BG 4,500. Nakuha natin to sa, magkano ba natin nakuha to? Less than 600 pesos. So, ano lang to, OEM lang tong bolang to, hindi siya original. Kasi kapag original lang isang bola, dapat pag dineliver yan, inflated. May hangin dapat. So, ito kasi dineliver sa atin, deflated. Yun, gagawan din natin ng review ito. Paano natin malalaman kung original ang isang Molten BG 4,500 at paano natin malalaman kung Class A o OEM lang. So, okay, yun o. Si Ninja ba na nag-deliver nito? Buksan natin guys. Okay, riders, ito na yung bola. Chinin! Oh, may libreng merong netball. So, lalagyan ng bola yan. Pag may mga laro tayo, may dadayuhan tayo. So, may libre ding pin. So, napakabait nung seller natin. Nagbigay ng libreng pin at nagbigay ng libreng net. So, ito na ang ating BG 4,500. Okay. So, walang hangin. Ang disadvantage kapag walang hangin, pwedeng pag binombahan natin to, pwedeng sumingaw, pwedeng sisingaw, o kaya pwede siyang oblong. Pero mukhang maganda naman yung maganda yung bola. Siguro tatagal to ng mga ilang buwan din. Pero ngayon hindi pa siguro tatagal to ng taon kasi wala pang basketball ngayon. So okay riders, punta na tayo sa review natin. Review na natin tong Molten BG series, BG 4,500. So paano nga ba natin malalaman kung original yung bola na pinili natin? So simple lang yan guys. Pag bumili kayo sa online tapos yung dinala sa inyong bola, na i-deliver sa inyong bola, unang-una, kapag wala siyang hangin. Yan. Pag na-deliver yung bola sa inyong walang hangin, deflated, yan, walang hangin, deflated, sigurado yan. OEM yan. Fake yan. Fake. Class A. So, kung ano-ano pa mga sinasabi nila, Class A, fake, OEM. So, yan. So, kailangan kasi ang original na bola, pag dineliver sa inyo, may hangin yan. Yan, may inflated yan. Naka-plastic yan. Ha? So, yung plastic niya, hindi rin ganyan yung plastic. So, yan guys, riders, idol, mga idol. So, pag yung bola na original, ito, original yan, GF7X. So, pag dineliver sa inyo yan, kailangan na ganito yung plastic niya. Yan, maluwag yung plastic niya. Tapos may print. Yan, maluwag yan. May maluwag yan. Yan. So, yan, makita nyo may naka-display natin original. Pero pag yung dineliver sa inyong bola, may ganito yung plastic niya, saktong-sakto lang sa bola. Yan, pag ganyan yung dineliver sa inyo na bola, may hangin nga pero ganyan, sakto lang. Legit yan. Legit na fake yan. So, okay guys. So, para pala makaiwas kayo pag yung order kayo ng bola online, makaiwas kayo sa fake sa OEM. Kasi maraming naka-post sa online na nakalagay doon original yung bola, o original yung binibenta nilang bola. Pero pagdating sa inyo, OEM pala, fake pala. So, para makaiwas, hingi kayo ng picture ng bola. Pa-picturean nyo yung actual na bola na papadala sa inyo. Then, yung pinaka-importante pa-picturean ninyo is yung yung barcode. So, yung barcode, hindi dapat siya nakalubog. Yan, ito kasi nakalubog to eh. Yan, nakalubog yan. Dapat di siya nakalubog. Dapat printed lang siya, hindi siya ganyan. Pag ginawakan kasi to. So, syempre, pag sa online naman, picture lang sinend sa inyo, hindi naman mahawakan yan. So, pero mapapansin nyo, hindi ganyan dapat. Dapat print lang yan. So, nakalubog yan. So, yun. Tsaka yung isa pa, yun nga, yung plastic. And isa pa, pangatlo, yung dapat may hangin siya. Inflated siya, hindi siya deflated. Okay? Testing lang, guys. Testing lang. Testing lang natin. Lipat tayo dito sa likod kasi ang ingay dun sa harapan. Ang daming bata naglalaro. Ingay din doon sa loob ng bahay. Dami nagchichismisan. Dito tayo sa likod. Tahimik. Ang tao.
itong camera girl lang natin tsaka ako. So okay guys, so okay riders, so bubombahan na natin tong OEM natin na to na bola. So sinabi ko na agad sa inyo yun na ito yung OEM, di ko na kayo pinapili, bubombahan natin. So yung original, explain ko muna bakit kailangan may hangin yung bola na yung dinideliver sa inyo. Dapat hindi tinatanggalan ng hangin. Once kasi na walang hangin yung bola, tapos sinip yan. So ito kasi mapapatungan to, mabibigat. Halimbawa sa mga courier, papatungan nila yan, hindi naman to nasa ibabaw. Papatungan nila to, mas napatungan to, pwedeng ma-deform to. Pwedeng ma-deform, pwedeng umoblong. Yun ang nagiging reason kung bakit binombahan nyo, mabilis sumingaw. So doon nagkakaroon ng damage, nada-damage tong bola. Kapag walang hangin siya dineliver. So kaya yung mga original usually turo sa akin nung supplier ko yun. Kapag ang bola dapat i-deliver yan, may hangin dapat yan para hindi ma-deform. Sa kanila ko rin natutunan yan. So, malaking tulong yung mga naituturo nila sa atin. So, ito, hanginan na natin to. Let's go! Ngayon, tignan nyo, hindi pantay, oh. Hanginan na natin. Tagal. Mali kasi pambomba natin yun, beat ng pambomba natin. Pang bike to eh. So pag nabutasan ka lang sa habang nagbabike ka, ito yung ginagamit nila. Reserva to, reserva. So ayun guys, sakto lang yung plastic na doon sa bola. So makikita nyo rin, di ba? Makikita nyo rin, deform na, may mga lubog-lubog na yung bola. May guhit na siya sa gitna. Ayan. Hangin pa natin. Pakuha nga ng bola doon sa loob, yung isa nasa loob ng bahay, nasa sala. So okay, yan na ang ating video 4,500. Kompleto na ang hangin niya, medyo kompleto na. Yung mga fake na ito, yung ano pala, ano lang muna, may gumagamit ng vlog ko sa YouTube. So, kinat nila yung isang portion doon. Tapos ginagamit nila sa Facebook ads nila para mapagbenta sila ng mga OEM na bola. Ingat kayo doon, ha. Ingat kayo doon, ginagamit nila yon. So, nakita ko yon, shinare na sa akin ng mga kaibigan ko. Pero nung pagtingin ko ulit, nawala na yun eh. So, kasi gumagawa sila ng mga bagong pages, bagong Facebook page, tapos sini-sponsor nila. Then, yun. Once in-sponsor nila, marami makakita. Nakikita nila ako doon, ako yung nagaganon doon. So, one time na-report ko nga yun. So, yun, nawala naman, tinanggal niya. Naggawa siya ng panibagong ads niya. So, okay guys, ito na. Okay. So, punong-puno na ng hangin to. Butas. Joke lang. So, ayan, matigas, oh. Sobrahan ko ng hangin. Nasobrahan natin ng hangin. So, ito yung OEM guys, ha. Ito yung OEM. So, ulitin ko, paulit-ulit na ako kasi yung iba ay makukulit. May mga magko-comment ba niya paano pag may yung barcode ba nakalubog, original ba 'yon? May magko-comment pa. Ito na yan. Pag barcode nakalubog, hindi siya printed lang, yan, nakalubog yan, Nakalubog. Pag yung barcode nakalubog, fake yan. Fake yan, ha, fake. OEM yan. Ganito ang klase ng original. So, ito yung barcode ng original. Yan, okay. So, ayan, nakita nyo ba? Nakikita ba nila? Nakikita nyo yung barcode. Printed lang yan. Hindi siya nakalubog. Diba? Okay? So, ayan. Kunin natin ulit yung original. Yung OEM. Then, yung plastic niya, saktong-sakto lang sa bola. Ayun, no? Yung isa, yung plastic niya, parang mahawaan mo gano'n. Ito, wala kang mahawaan na gano'n. Yung original, may ganun plastic yan. Yung pinakita ko sa inyo kanina. And, pag hinawakan nyo naman, so, pag hinawakan nyo,
Buksan na natin. Oh! Mukhang bago. So, okay, ito na guys. Ba, makapit-kapit. Makahapit. Kasi bago pa. Pero yung original nito, madulas to eh. Pag bago. Ito, makapit. Parang malagkit. Yan. So, okay. Balik tayo dito. So, ito na yung molten na OEM. Pansinin nyo. Yung sulat niya, yan o, ito. Nakalubog to. Pag ginawakan nyo to, nakalubog. Nakalubog, nakalubog, nakalubog. To then, FIBA, nakalubog, 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 nakalubog. To then, approval. Approved. Nakalubog din. Sobra. Valid through 2023. Nakalubog din. BG 4,500. Yung BG 4,500 niya medyo maliit. Then, competition. Nilagkit ng bola. Nilagkit to. Nag-grip ko tuloy to. Hindi ko nag-grip to dati. Oh. So, malagkit to. Sa paisa. Pero pag nagamit to, madulas na to. Kasi yung mga alikabok kakapit dito. So, ito naman yung original natin, guys. So, ito, hindi siya nakalubog. Yan, ito guys, oh, yung original natin. Hindi nakalubog to. Medyo sakto lang siya. May print siya, may upit siya na ganun, konti lang, pero hindi siya nakalubog. Yan. Ito rin yung FIBA, hindi rin nakalubog. May ukit siya, parang inukitan yung ano niya, yung lining niya, ayun lang nakalubog, yung lining lang. Pero yung pinaka-letter niya, hindi. Ganun din sa approve. Itong approve yan, nakalubog tong approve. Then itong valid through 2023. BG 4,500, mas malaki yung sulat dito ng konti kumpara dun sa isa, mapapansin niyo. Then competition, yan nakalubog din, konti lang din. Tapos itong print na premium composite. Ito may nakasulat ba ng premium composite? So dito is may nakalagay din dito premium composite. Diba? Malagkit talaga. So, okay, balik na, punta na tayo dito sa baba. Ayan na yung baba. Yung BG, yung print na maliit na, meron nakalagay na BG 4,500 molten needle. Ayan, molten needle yung sa pin, yung sa hanginan niya. Molten needle. So, ayan. Ito, guys, dito sa OEM, printed, nakaukit. Nakaukit yan, oh. Ukit yan, oh, nakaukit. Ayan. Nakita nyo ba? Printed, nakaukit yan, oh. Lagkit talaga ng bola. Tapos itong ano niya, itong pito niya, hindi pantay. Hindi pantay yung pito. Kita niyo ba yung pito? Hindi pantay. So, ang pangit ng pagkalabas niya. So, problema dito, pag nag-dribble tayo, pag ito yung tumawa, pag tumama to sa ground, pwedeng may iba yung direksyon. Ganun yan. Kahit konti lang, kahit napalit lang niya, pag yung pumurse over ka, mapapansin mo nawawala yung pag-handle mo sa bola. Dahil yan sa mga ganyan, sa mga kurba-kurba na yan. Kaya dahil yan, di sa mga ganito, ito mga print na to na malalalim na to, may epekto yan sa pag-dribble natin. Pag tumama yan doon sa hindi pantay na simento, mawawala yung handles natin magagaling. Okay, dito tayo sa original. Yan. Mapapansin nyo rito sa original, luma na kasi to. Ito nabubura na kasi print lang yan. Hindi siya inukit eh, no? Print lang yan, no? Hindi siya nakalubog. Diba? Tapos yung pito niya, napakaganda ng pito niya. Halos pantay lang dun sa leather. Ito nakalabas. Ayan, no? Ito nakaumbok. Nakaumbok yan. Then mapapansin nyo nga, ito yung OEM natin, kanina kasi walang hangin. May pansin nyo may guhit sa gitna. Ayan, yan yung tupi kanina nung bola natin. Di ba walang hangin to, nakatuping ganun. Yan, may guhit siya. Ayan, kitang-kita yung guhit. Na-deform na siya agad. So, pag dribble din tayo, kumurus over, nag-step back, pwedeng mawala yung bola dahil din dyan. Hindi pantay yung bola natin. And sa pa, ito guys, yung mga lining. Ito mga lining na to. Ito lining. Ito mga yan. Nakalabas siya. Ayan, makita nyo, parang labas-labas yung leather. Yan. Nako, mabilis matuklap tong bola na to. Siguro mga pag araw-araw mo pinanglaro to, mga 2 linggo pa lang sira na to. Ayan, ito din, oh. So, may mabibili kayong OEM na ganito, may mga nagbebenta nito, mga halagang 700, 900, 1,000.
1315. Then, mayroon pa dyan magbebenta ng 2,500, 22, 21. Sabihin nila, original yung binibenta. Pagdating sa inyo, fake pala. So, sayang yung pera. Sagitan lang to, hindi tatagal to. Mabilis to, lalo na pag hindi sa indoor pin ang lalaro. And then ito, okay, sa lining tayo nito. Sa lining nito, ayan o guys, oh. Halos pantay lang. Hindi mo pag ginawa mo, hindi mo mararamdaman yung pag pinagdikitan nung leather pati nung line, ayan oh. Hindi gaano. Smooth yung smooth yung pagkalagay niya. Pagka-dikit niya. Hindi katulad dito pag nirab mo ganun, ramdam na. May gumuguhit, may guhit nang umaharang sa daliri. So, malaking epekto din yan sa handles natin. Pangit yan, lalo na may epekto din to pag tumira tayo. May epekto rin yan, no? Hindi yung hawak natin sa bola. So, halimbawa, yung paghawak natin sa bola, parang ang hirap naman humawak ng bola na parang may mga kanto-kanto. So, parang ganito to, may mga kanto-kanto. Ang dami niyang kanto. May kanto dito, may kanto dito. Ayan. Kada guhit may kanto. So, parang baka mawala yung shooting natin. Nakakawala ng shooting yan. Baka pag yung sumablay ka, sisi mo pangit kasi ng bola. Kaya may mga ganun, sisi yung pangit ng bola. Pero ang problema talaga yung kamay, wala talaga shooting. So, ayan. Yun, ano pa ba? Okay. So, malagkit talaga to. Yun. Wait lang, hanapan pa natin ng mga ibang pinagkaiba to, ah. So, yun, yung BG, yung print ng BG45, masyado maliit to. Kumpara dito, ito, malaki tong, Tsaka mas dikit-dikit to. Ito, parang hiwa-hiwalay. Okay, so, yan. Ayan yung reviews natin dito sa ating Molten BG 4500. Kung gusto nyo na Molten 4500, order kayo sa akin sa Yayap's Bodega. Okay, nasa description yung link kung saan kayo pwede umorder. Kung gusto nyo namang bumili ng OEM, wala ako nito, nag-iisa lang to. Papamigay ko rin to. Nung last time pala may nanalo yung taga Batangas. Dinayo ko sa Batangas, binigay ko yung isang BG 5000. So kasi nagpa-games ako dun sa page natin sa Basketball Story. Then sabi ko doon sa games na yun, kung sino yung magsusubscribe, magko-comment, mag-share dito, mag-share nito, mananalo na itong BG 4500. So yun, sinend niya sa akin lahat. Nilike niya, nag-subscribe siya, click the bell button, then nag-comment, then nanalo siya. Dineliver ko doon. Tapos pagdating ko doon, binigyan niya ako ng mga binigyan niya akong daing. Sarap, panis, sarap. So maraming salamat. Bigyan ko kayo ng tricks. Ayos pa? Ha? Madikit. Dikit nga, nararamdaman yan, di ba? Yung dikit. Kayo. May dikit. So, okay. Yan lang muna lahat, guys. Hanggang dyan na lang muna tayo. Subscribe kayo dito sa channel ko ulit. Ulit ako, hindi kasi kayo nito-subscribe. Subscribe kayo dito. Click nyo yung bell button. Next na, i-review natin yung original, GF7X. Hindi, may nag-advise namin. Sige, GF7X versus BG 5000. Meron tayo doon. Napanood nyo kanina. So that's it. Thank you for watching. Bye-bye. Si Chat. So sa mga bago dyan sa inyo sa aming channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo yung bell button para pag may mga post kami na bago, ma-update kayo. So may mga post kami usually na fake versus original. And mag-vlog, may mga vlogs din tayo about sa cryptocurrency. And may mga vlogs din tayo about sa mga charity, mga nag-charity tayo. Nagbibigay tayo ng mga pagkain, nagtatanim tayo ng halaman. So, tumutulong tayo sa mga nangangailangan. And kung gusto nyo mag-donate, yung donation niyo pwede, ang pinakamagiging donation nyo is panoorin nyo na lang yung mga vlogs namin dito sa channel na to. Share nyo na rin sa mga kakilala ninyo. So, ano pa hinihintay nyo? Subscribe na kayo. Malaking tulong yan. Subscribe ka na. Ha? Tuturuan ko kayo mga fade away ni Michael Jordan. Turo ko sa inyo secret ng fade away ni Michael Jordan tsaka ni Kobe Bryant. Hindi nyo alam na kung paano, no? Nasa tuhod yun.
So, ay riders, so update ko lang, no. Kanina binombahan natin tong bolang to, punong-puno ng hangin to. And tapos dumating dito yung nanalo ng bola. Kinukuha na niya yung bola. And binibigay ko na rin to kanina. Tapos, yun nga, nung pagkabigay ko sa kanya, sabi niya, bakit lambot? Sabi ko, paano malambot? Punong-puno ng hangin yung sabi ko, matalbog yan. Tapos yun nga, oh. Tignan nyo guys, oh. Ang lambot, oh. So, lumambot siya na walan ng hangin. Ang bilis siya na walan ng hangin. Siguro, mga ilang minuto lang. Pero kanina, punong-puno ng hangin to, eh. So, yan ang problema kapag OEM yung binili natin. So, ang mahirap dyan, na-receive na ninyo, hindi nyo na pwedeng ibalik to. Ayan. Lambot, oh. Ayan, may mga kanto-kanto pa, di ba? Deform yung bola. Deform na tapos malambot. Ito yung OEM, guys. So, BG 4500, baka may mga OEM din na GG7X. Marami ako nababasa mga reviews na lumambot agad yung bola nila. Kaya oblong yung bola nila. So, yun. Pero nakalagay doon sa ads, original daw yung bola binibenta. Lugi. Lugi yung customer. Yan na mahirap, oh. Walang talbog. Patay. Diba? So, ingat lang. Bili lang ng original. Parehas lang din yung, halos parehas lang din yung magagastos ninyo. Kasi dito sa fake, naggastos ka ng 700, 900, pang ilang linggo lang to. Pero pag yung original lang binili ninyo, taon nang tatagal nun. Kahit araw-araw pa kayo maglaro.